So minamahal ng Diyos ang mga makasalanan, hindi po ang kasalanan. Hi, good morning. Welcome sa ating channel, TNC. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Amen? So napakalaga pong malaman natin ang dakilang pag-ibig. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nasa atin. So sabi po sa Roman chapter 8 verse 31 to 39, so ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, o ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa pamagitan ni Kristo Jesus. Opo. So ang Diyos na nagmamahal sa buong sangkatauhan, ang Diyos na may lalang na sa ating lahat, kahit na po tayo ay nagkasala, kahit na tayo ay nawalay sa Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nawala para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga nilikha. So ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak, sariling anak, kaisa-isang anak. Ipinadala niya ang kanyang anak, walang iba kundi si Jesucristo, sa cross ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan, upang ang lahat ng kaparusahan, kamatayan para sa atin, ibinigay kay Kristo, inako ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan ay nahahayag sa pamagitan ni Kristo Jesus na anak ng Diyos. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak na minamahal para sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Isipin niyo mga kapatid, kaisang-isang anak ng Diyos, minamahal na anak ng Diyos, nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisang-isang anak, hindi sa mga taong karapat-dapat, hindi sa mga taong mabubuti, kundi para sa lahat ng taong makasalanan. Amen? Just imagine mga kapatid, paano mo ibibigay ang iyong minamahal na anak, the ransom, upang maging kapalit sa mga taong makasalanan. Ano ang kapalit nun? Ano ang kapalit na makukuha ng Diyos sa atin sa kanyang pagbibigay ng kanyang kaisa-isang anak sa mga taong makasalanan? Amen? So just imagine kung gaano kalawak, gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisang-isang anak, ang kanyang minamahal na anak sa mga taong sa sangkatauhan na kung saan makasalanan pa. Hindi po ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, ang kanyang minamahal na anak para sa atin dahil tayo ay mabubuti ang ating ginawa, tayo ay mababait. Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak dahil sobra po ang pagmamahal ng Diyos para sa atin, para sa ating mga makasalanan. So ang pag-ibig ng Diyos ay nakikita, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ay nahahayag at nakikita at di masukat na pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na kanyang anak. So minamahal ng Diyos ang mga makasalanan, hindi po ang kasalanan. Amen? Hindi ibig sabihin na tayo, porket tayo ay makasalanan, natural sa atin ang pagiging makasalanan, tinanggap tayo ng Diyos dahil sa kasalanang nasa sa atin. Kapatid, hindi po ganoon ng Diyos. So minamahal ng Diyos ang mga makasalanan, hindi po ang kasalanan. Amen? So hiniwalay ng Diyos ang kasalanan na umaalipin sa tao. Hiniwalay ng Diyos, hiniwalay ng Diyos ang kasalanan na umaalipin sa atin, na nasa sa atin, nung tayo ay makasalanan pa, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo na inialay sa krus ang naghugas ng ating mga kasalanan. Amen? So hindi ibig sabihin ang kasalanan ay iniibig ng Diyos. Amen? So ang mga makasalanan po ang minamahal ng Diyos, hindi ang kasalanan na nasa sa atin. Kaya tayo iniligtas ng Diyos, kaya binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ma-separate yung kasalanan na nasa sa atin at tayo ay maging pure, maging genuine na mga tunay na mga anak ng Diyos, pinabanal, binigyan ng karapatan na maging anak, at binigyan ng katuwiran sa pamagitan ng ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo at pag-aalay ng kanyang dugo para sa atin dahil sa di masukat-sukat na pag-ibig ng Diyos para sa kanya mga nilalang sa sangkatauhan. Praise God. So ang Diyos ang nagpapawalang sala sa atin.
Lahat ng kumikilala sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. So, biruin kapatid, sabi po ng Biblia, ang hatol ng kautusan sa atin, ang lahat ay nagkasala. In Romans 3, verse 23, sabi ng Romans, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. So meaning, ang hatol ng kautusan sa atin, lahat ay nagkasala. Ngunit, sabi rin sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayon, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo. Kung ang kautusan ni Moses, ang hatol sa lahat ng tao na sa ilalim ng kautusan ay lahat ay nagkasala o makasalanan, ang hatol naman ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig, pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, hinatulan tayo ng Diyos na pinawalang sala. Amen? Dahil sa habag ng Diyos, sa kanyang kabutihan, katapatan at pag-ibig para sa atin, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan, pinawalang sala ng Diyos ang lahat na itinuring na makasalanan, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng taong hindi karapat-dapat sa presensya ng Diyos, ang hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos at lahat tayo ay malayang nakakalapit sa mahabaging presensya ng Ama sapagkat nabayaran ni Kristo ang penalty, binayaran ni Kristo ang hinihingi ng kautusan. Hallelujah! Ang hinihingi ng kautusan para sa atin upang makamit ang katuwiran sa pamagitan ni Kristo, sa pamagitan ng ginawa ni Kristo, nakamit natin ang katuwiran sa ating pananalig sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sinumang na kay Kristo ay wala na sa ilalim ng sumpa, wala na sa ilalim ng kasalanan, tayo ay binago, tayo ay itinuring na anak ng Diyos. Sabihin, ang Diyos mismo ang humatol sa atin na tayo ay pinawalang sala na sa pamagitan ng ginawa ni Kristo dahil ang kabayaran ng kasalanan, binayaran ni Kristo sa cross ng Kalbaryo para sa atin. Amen? At dahil yon sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin. So ang cross ang nagpapatunay ng dakilang pag-ibig, hindi masukat-sukat na pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Yun po ang ating tinanggap, si Kristo na nasa sa ating buhay. Si Kristo ang buong pag-ibig ng Diyos, ang katibayan ng walanggang pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Hallelujah! So dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, makakaasa tayo na tayo ay ligtas at may kapayapaan sa buhay. Amen? So ang talatang ating binasa ang nagbibigay sa atin ng katiyakan, nagbibigay sa atin ng linaw, nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, kapanatagan na ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay makakaasa na meron tayo ay ligtas, hindi na tayo hatulan ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng sumpa, wala na tayo sa ilalim ng kasalanan, tayo ngayon ay may kapayapaan sa buhay. Bakit po? Ang Diyos mismo ang nagbigay sa atin ng kasiguraduhan at kapayapaan dahil sa pag-ibig na nasa sa atin. At yon ay ang Panginoong Hesus na nasa sa atin, ang Panginoong Hesus na ating tinanggap sa ating buhay. So ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay kasiguraduhan at katibayan sa pamagitan ng ating pananalig sa Panginoong Hesus. Hallelujah! Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, dahil sa laki ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin. Kaya kapatid, pasalamatan natin ang Diyos sa ating mga buhay. Pasalamatan natin ang Diyos sa dakilang pag-ibig, sapagkat ang pag-ibig na ito ang magbibigay sa atin ng kasigurudan sa buhay na ito. Amen? So again, maraming salamat po na may pagpalain kayo ng Panginoon.